part ng aking experience, kung walang mag-lead sa atin, kahit full of potential, full of, strength and everything, pag wala kayong leader, wala din talaga. So, nakita ko yan sa maraming mga youth na gusto ko agad tumarangkada, wala silang, alam mo yun, ang mga kabataan kasi natural yung, alam mo yun, mapusok, mabigla-bigla, yan. Sa mga katulad yung edad, ganyan yan. Weak ang emotion, no? Mabilis magdesisyon, no? So, iingatan natin lalo sa emotion, no? Ngayon, mga ganyang edad. And then, at the same time, nasa ministry. Kung gusto mo talagang mag-grow sa ministry, susunod ka sa mga leader mo. So, nagtalaga ang Panginoon ng mag-asawa na leader ninyo doon sa kadaanan. So, sila naman ay nakapalo din sa amin kasi kami din naman ay may nauna na sa kanila sa ministry. So, may mga sinusundan tayo. May nakita ko, alam mo, kilala niyo ito, isang magaling na basketballista. No? Di ko alam kung mga nakita niyo pa yung kapanahonan ni Michael Jordan. Di ba yung mga laro niya? Wala pa siguro nakabit sa kanya paglalaro. Wala pang mas magaling sa kanya. Why? Kasi may nag-train sa kanya paano mag-dribble. May nag-train sa kanya paano mag-shoot. Sa lahat ng area ng kanyang buhay, meron sa kanyang mga nag-train. Okay? So, kaya ini-encourage itong mag-asawa na iti-train talaga kayo. Alam nyo, yung magandang training, sabi nga, good practice makes perfect. So, ang Bible naman kasi nakalagay dun sa Bible. Sabi ng Panginoon, go to all the world and preach the gospel. Then nandoon yung baptizing them and then disciple. Okay. So, nakilala niyo ang Panginoon, early age, you are blessed. Hindi niyo na naranasan yung mga naranasan ko noon sa buhay ko as a youth. No? So, ito lang, yung inyong prayer life dapat ma-develop. Okay? And then, mas priority ang pag-serve sa Panginoon. Okay? Kung meron mga ibang transaction kayo, mas priority dapat ang Panginoon. Yan ba kayo mga youth? Mas priority ang Panginoon. Kung gusto mo talagang maging matibay, matag na leader one day, dapat meron kang gagawin sa sarili mo. Okay. Dapat merong kang ginagawa sa sarili mo na wala sa iba. Kasi yung mga youth ngayon, anong gimmick nila ngayong panahon na ito? Kakaiba. Okay. But I know and I believe. May kukunin? Oo. Nandiyan sila? Oo. So, yun, ito lang, mahalaga na meron kayong sinusundan. Kasi kung ano yung sinusundan ninyo, yan na magiging future nyo one day. Well, of course, lahat naman tayo ay follower ni Jesus. Pero may mga tinalagang leader sa atin para mag-follow tayo sa kanila. So, hayaan nyo na matrain kayo ng gusto. Una-una dapat yung sarili ay naalala ko yung verse na, isa sa mga verse paborito ko. I think Luke 9:23. If anyone will come after me, he must deny himself, take up his cross daily and follow me. So first, deny yourself. Yung sarili talaga. Ito ang pinakamatinding kalaban. Sarili mo, yung gusto mo, pangarap mo. Pero pag hindi mo na-deny ang sarili mo, napakahirap. Yes. So self-denial para masundan natin yung gusto ng Panginoon na sundan natin. Okay? So, niniwala naman ako na medyo ano pa ngayon. Hindi pa masyadong clear ngayon. No? Hindi masyadong clear ngayon ang inyong mga gustong gawin sa buhay. But I know and I believe one day, as we follow Jesus, as we submit ourselves to the will of God, magiging clear yung direction natin.
Ngayon medyo hindi pag-aano yan, hindi pag-aano din sa inyo. Mas maintindihan yan later on. Habang tayo ay nagsabit sa Panginoon, sabi nga, o kanina, itong ilaw, hindi maliwanag to, nung pinaliwanag ko, yung tumatayang dito, medyo okay yung, kasi may ilaw. Pero sa Panginoon, habang tayo sumusunod sa Kanya, mas naging clear yung direksyon ng Panginoon sa atin. So, tuloy nyo lang, naniniwala naman ako na nangyari naman ito dahil yung pagpunta ko nung una sa kadaan,